This is it, politics. Latest bihis ng showbiz. Mira! Oh my God! Mag-aatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chan. Ang mga kasama natin sa oras na opinyon. Talakayan at diskusyon. Oras na opinyon. Talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that irespeto mo yung programa namin. Oras na opinyon. Talakayan at diskusyon. Hello! Merry Christmas! Mga ko po! Eto! Excited pa si Pangkoy talaga na isang pamamas ko. But syempre, would like to advise our audience, sa ating Otidians, that we tape this, kasi syempre 25 ngayon, syempre may mga Be with our family, tayo. oo. Kaya hindi tayo makapag-usap muna sa ating comment section. Pero you can still comment, no? Para pagbalik natin. Binabasa natin at babasahin natin, yan. kasabay natin silang manonood nito na Yes. nakita nyo naman, no, naka-green and red tayo. Oo. Because it's Christmas and Merry Christmas and a Happy New Year. Oo, Diba? syempre, coming from the bottom of our hearts, we'd like to greet all of you with all our love ng maligayang Pasko at maligong bagong taon na in advance. Pero syempre, ang ating mga kabayan, especially yung mga kababayan natin abroad, I know na homesick kayo. Don't worry. Pasiglayin natin ang araw ninyo. Namimiss Imagine na lang nila na nandito sila sa Pilipinas with us. Yeah, namimiss nyo man pamilya nyo? Kaya, tara na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa mga minamahal ninyong tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay, namiss ko yung ganun na tama lang yung OOTD natin. No? Yung, for how many days ay nasa ibang lugar ako. Pero naitawid natin at ngayon itatawid natin ngayon dahil Pasko sa kanila. Bibigyan na natin sila ng magandang regalo. Kasama natin ang aking pinakamamahal na Jobert Socal dito. Ay nako, walang anuman anak. Diyos ko, alam natin that you are so busy the past days. It's okay. Trabaho ito di ba? Alam mo na aking anak, Diyos ko, wala kasing sipag. Sabi ko nga sa susunod yan, baka sa buwan na siya sa buwan na siya mag-StreamYard. Yes, maraming salamat, Direct Chops Manansala, aking baby. Ayan ha, Merry Christmas to each and every one of you. This time, magkasama kami ng anak ko. Kaya, Chuck na, anak ko, Day, we'll paint the town red. Ano pa ba? And green. And green. At dahil Pasko ngayon, wala muna tayong politics. At mga good vibes muna ng mga kwentuhan ay ibibigay natin ngayon. Kaya diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Today is the very start, the first day of the Metro Manila Film Festival 2024. No, Nay, ang ganda-ganda. At parang talagang promising ang mga movies na inilahok ngayong taon na to. In fairness, napakaganda, napakarami talaga mga award-winning pieces ngayon na inaabangan ng mga tao. Kaya excited na sila pumunta sa mga sinehan. This is the first day, and I don't know how long will this run. Ilang 2 weeks na 2 weeks ba? Oo, dapat lang para mapagbigyan ng ating at mga yung moviegoers. kapag merong isa sa mga movies na to na talagang papatok, mukhang mga kahit isang buwan nasa loob lang siya ng sinehan. No? Oo, ang problema lagi ng mga producers dito is that yung supposedly, ang usapan dyan ay bunutan yan sa mga sinihan. Na kung ilan ng mga theaters na i-assign sa mga pelikula, but you cannot also blame the theater owners kasi negosyo yan. So may mga pelikula na ini-expect nila like yung mga The Breadwinner Is, yung The Kingdom, kasi malalaking mga artistang involved. Kaya kinukuha ng mga SM Cinemas yan. Talagang hinahatak talaga na sila mismo ang kumbaga sila ang namimili kung ano ipapalabas sa kanilang mga sinihan at maintindihan natin yon. So ibang mga sinihan na magaganda rin naman, kaya lang don't get the same number of theaters. Well, ganun talaga ang buhay. Hindi dahil sa favoritism, but ganun talaga ang buhay. Negosyo to. Negosyo pa rin. Kasi sinabi mo na The Kingdom, si Vic Soto at si Piolo Pascual. Oo. Mukhang may promise ito. Malakas. Piolo for the first time with Vic Soto. Parang isang komedyante at isang seryoso actor. Pinagsama mo. Sabi ko, big stars hindi birong mga stars yan. Kaya na-imagine ko na, even the ladies there, mga ladies in waiting, pati mga kabataan ay susugo sa mga sinehan para panoorin itong The Kingdom. Napanood ko na yung kanyang parang teaser, no? Parang sabi ko, ay mukhang interesting yung kanyang kwento. Anong storya niya? Parang may kingdom itong si Vic Soto, tapos parang
mukhang anak niya yata I'm not sure Piolo. si Piolo. Pero we'll see kung ano man, no? Ito parang usapan ng mga royalty, Your Majesty, Hindi, mga ganon. parang Sabi daw po kasi direct, Ano? ay yung mga what if kung hindi daw po nasakop or na-colonize ng Spaniards yung ating bansa. Yun. May what if? May pagka-historical. Pagka-historical, periodic din in a way, no? Pero, naku, exciting nga, Period interesting film, nga, wow. gusto ko panoorin, mga costumes na-insist sila tuloy dyan. ako. Pero parang ayoko na manood kasi may sinabi, nagsalita si Pangkoy na. What Ay, if lang? what if hindi siya nasalita? Ay, manonood ako. Sabi naman ng director doon. Ayan, okay. Oh, sorry naman. Sorry naman. Yung susunod naman na yung nasabi mo rin sa The Breadwinner is of course si Meme Vice Ganda na pinag-uusapan na talaga dahil parang sinabi dito na kakaibang pelikula ang ibibigay niya. Vice Ganda. Sabi nga ni OG Diaz, napanood niya sa kanya, nakwento sa vlog niya, na in-expect niya na nakakatawa dito sa Vice. Mga ano. Sabi niya, pero marami daw mga Interesting, ingredients. no? Interesting. So, may mga eksena doon na medyo nagda-drag ng konti. Para may eksena si MC at saka si Lassie na para bang medyo Pero hindi naman nakakadiri ng konti ang topic. Pero hindi naman maapektuhan at hindi ikakapangit ng kabuuan ng pelikula. I'm excited also with this. Ang isa na syempre gusto ko yan, under breadwinner kasi panonoorin pambata. na. Yes, panonoorin na. Tsaka na, sino ba yung hindi makaka-relate sa pagiging breadwinner? Oo Diba? Tayo. Everyone, a lot of our Otijans are breadwinners. Lalo si Pangkoy na sa sobrang sipag niya na makaka-relate siya sa Kaya panonood. hindi kayo. Kaya pakikaro siyang inumin ng Mamu Bebo Oo nga, Mamu. Parang lang basta bayaran lang siya, ha? Mamubebo ka ako ito, kape. Hindi kapito. Hindi ba, ay, soft drinks. Yeah, soft drinks. Alam mo na, ha? Yung brand, ha? Dahil na yung uninvited. Naku, marami mga Vilmanians dyan. Vilma Santos, Nadine Lustre, Agamula. Agamula. Pinagsama-sama power. Ang lakas yan. Ang Just lakas. casting coup. Tsaka na yung parang interesting siya kasi parang mysterious yung kwento niya. Yung parang hindi niya ibinilga at inlatag yung kabuuan ng kwento. Kaya magugustuhan mo at sasabihin mo sa sarili mong manonood ka. Oo nga. Actually, nag-press ko niyan sila. In-invite ka nila ako. Ano nga ba yung costume nila that day? Naka-black? Hindi, parang may theme sila May theme. I don't know the story of this Uninvited, pero sa title pa lang, parang napaka-interesting din. Parang may pagka-weird, no? Pero with a Vilma Santos starring with Agamulak, my God, no? Ay, Nadine Lustre. Si Nadine, yeah. She's a good actress, Yes, no? yes. Kahit Jim Biarnayan sa akin siya. Pero I still believe she's a good Pasko naman, actress. wala na yan. She's a good actress. Anak. Uninvited. Ano sasabi mo, Nay? Anak, hindi dahil sa'yo, hindi ako natanggal sa December. Joke lang. Tapos na yon. Wala na naman ang ABS. Water and... Ay! Ano ba yan? Talaga? Hindi naman Pasko? ako natuwa. Pasko, Merry course. Christmas. Diba? It's water under the bridge, Nay. Yes. Yun, after yung uninvited, eto, panonoorin ko to, Nay. Green Bones. Green Bones. Naka-green pa naman ako ngayon. Ang Green Bones ay napakaganda raw. Dennis Trillo ito, no? Dennis Trillo. Ruru Madrid and Dennis Trillo. It's a beautiful piece daw. Sino ba ang director nito? Ang ganda-ganda rin ng pelikula. Sig Dulay. Yun ang director. Na parang ako, pinanood ko to, yung kanyang teaser. Medyo teary-eyed ako. Parang sabi ko, teaser pa lang, napa-teary-eyed na ako. So, this might be really something beautiful and it's something new to Kasi offer. meron daw ibig sabihin pag yung Green Bones, yung definition ng Green Bones, ito daw kapag halimbawa kinremate ang isang tao. Tapos, hindi naman lahat daw may green bones. Hindi lahat may green bones, no? I hope I have, Pero may green bones daw. Yung may makita ka doon na green something doon na may object, no? Yes. Doon sa yung na cremated body. Gusto mo, hindi naman natin makikita yun. Yeah. Ay, ibig sabihin, mabuting tao daw yun. Yeah, she has a beautiful he or she has a beautiful shot diretso siya sa langit. Sa langit. Sino kaya i-cremate sa kanila? Interesting yan, no? And papanoorin natin yan at ibabalitaan namin kayo. Pero sana bago makremate si Ruru, daan ka muna sa bahay. Anong gagawin niya, Nay? Siyempre, Joda muna.
Ang sexy ng batong yun. My God. Na hindi ito Napaka-gorgeous. makikita, no, na from a cocoon to a butterfly actor. Oo. Alam mo, I saw him grow in the business. I saw him when he was just starting, when isang male starlet lang siya. Tapos nabigyan ng mga maliit na roles hanggang sa final na launch. Yeah. At saka ngayon, big star na yung bata. At mabait yan. Mabait ang pamilya niyan. I've met them couple of times At saka before. kasama mo si isang Dennis Trillo na talagang, you know, sino ba ang magda-doubt sa isang ganda ng pelikula kung may isang Dennis Trillo? Dennis Trillo, di ba? Isang, syempre, haligi na rin yan in a way, no? Tapos ang Ruru Madrid ay equal being na. Ang ganda. Exciting. And he deserves it. At saka in fairness, wala namang violent reaction from the camp of Dennis Trillo. Kung i-build together with, i-build ng pareha And sa I think this is about them as a team. Oo. Na. Kaya congrats in advance. I'm sure magkahakot ito ng mga awards. Oo. Ako, yun yung una-una kong papanoorin. Green Bones. Si Topak Nay. Yung Topak, alam mo, this is an internationally acclaimed movie, ha? Ito ay pinalabas na sa Cannes, pinalabas na sa iba-ibang award-giving bodies abroad, no? And this is action-filled na talaga nakakapanindig balahibo. It's nerve-wracking yung kanilang mga stunts dito. Si Julia Montes at saka si Arjo Ataide. Oh my God, si Arjo talaga is undeniably one of the greatest young actors in this country. Isa ito sa, wala out of the box kasi ang batang ito hindi ito yung mga contained na mga Parang kakaiba na, parang sobra daw napaka dugo kung dugo. Oo, ibang klase. Tsaka magaling si Richard Somers mag-direct. It is produced by Nathan Studios, nila Silvia Sanchez. At saka may grupo sila, may dala siyang co-producers dito. Ang ganda na support nila Sid Lucero. Si Julia Montes. Si Julia kasi ang leading lady dito, ang galing-galing niya. Sid Lucero, sila Jeffrey Tam, sila Paolo Paraiso, sila Mauricio, si Maureen, ang tagal kong di nakita. And finally, makikita ito, mapanood natin siya. Magaling na actress yan, yung babaeng yan. At marami po sa support dyan. Kaya, nako, ito ang pinaka-action film. Ito yung pang-alis ng umay. Yes. At alam mo naman ang Cannes Festivals, normally pinapanood yung pambata, horror, at action. Yes. Yung mga drama, tsambahan na nga lang ang nag-isa. Nag-isa action. At saka hindi basta action na action talaga to. Kaya abangan nyo to. Actually, ito siguro ang una kong panunurin. Because siguro ba Arjo? Because may anak na si Arjo. Ako, papanoorin ko siya sigurado. Panoorin mo rin siya. Yung susunod na yung Isang Himala. Isang Himala is a beautiful musical, no? Aisel Santos. Alam mo, nakita ko kay Alwin Ignacio yata sa kanyang column. Sa Alwin po isang reporter. Nakita ko sa kanyang column, ang ganda ng review niya nitong pelikulang ito. Ako talaga, Isang hindi Himala. po ako bilang theater director, no, hindi ako pang musical. At hindi ako naniniwala na ikakanta ko ang sasabihin ko sa'yo. Parang hindi siya realist sa akin. Hindi, parang hindi totoo. Pero yung mga movie ni Whoopi Goldberg, na Sister Act 1, 2, and 3, pinanood ko yun. At doon ako nag-enjoy doon sa mga ganun. And I'm hoping na Isang Himala can also draw someone like me na hindi talaga pang musical. Pero sa mga nakapanood na, siguro sa mga black screenings ito, whatever, alam mo, impressive daw yung film. I'm excited. Kaya ito nakapasa sa Metro Manila Film Festival because of the quality. Imagine mo, hindi nga mga big stars talaga kasama dyan. Aisel Santos, hindi siya ganun kalaking bituin sa pinalakang tabi. Pero pinagkatiwalaan. It's not about that. It's about the talent. And yung karakter na maibibigay ng artista. At saka yung kabuuan ng obra. Kaya panoorin nyo ito, Isang Himala, the musical. Panoorin ni Leanne ito kasi singer ang aking at saka si Pangkoy, kasi gusto ni Pangkoy naman ng musical one day para sa Star Makers, di ba, Productions. Ito sa Strange. Frequency. Taiwan Killer Hospital. Ito, di ba, yung kwento nga nila, ito ay nagsimula sa isang vlog. Sila Enrique Hill ito Kumbaga vlog lang ito, wala itong plano na gawing pelikula. Kaya lang, na-realize nila that para bang yung istorya niya ay pwede makatayo on its own because they went to a haunted house, a haunted place, yung hospital siguro nga sa Taiwan. Ginawa na ng pelikula. And they are playing themselves sa character. Enrique plays as Enrique Hill. Kumbaga kaya lahat sila doon as himself. Kaya ang ganda nito kasi reality show.
Nakakatakot. Nakakatakot ito. Nagkataon naman yung girl. Who is this girl? I forgot her name, no? Itong girl na ito, at least hindi talaga matakutin. Hindi siya matakutin. Talagang sinuog niya yung mga lugar doon, yung mga nakakatakot na areas doon sa sa hospital na yan. At tsaka gusto niya ma-experience ang lahat ng mga eerie things, no? Kaya ang ganda daw. Ganda rin ito. Iba rin to. Realistic kasi. Grabe, no? Yeah, grabe yung ang daming inihain ng Metro Manila Film Fest ngayon na magaganda. Alam mo, this is the first time na makatunghay tayo na isang project na ang mga artista are playing themselves sa characters nila. At totoong sila. Totoong sila. Exciting. Isa pang horror na yung Espantaho. Yes. At itong entry naman na Espantaho, this stars Judy Ann Santos. At kung hindi nakita si Juday. Lorna Tolentino. My friend, Chanda Romero. My God, Chanda, I love you. And the one and the only Miss Janice de Belen. Nakakamiss si Miss Chanda rin, no? Oo. She's one of the best actresses in my mind, no? Hanggang ngayon. Tsaka mahal na mahal ko yung babae yan. Ako, Diyos ko, parang kapatid ko yan. Na-heard si Judy Ann Santos ay naging co-producer dito. Ay, talaga? Actually, isa ito sa mga una itong dapat kay Ate V ito kasama ni Juday Kumbaga, kailang parang siguro nagkaroon ng aberya. Siguro baka hindi na timing sa schedule niya. Pero nakakuha naman sila kapalit in the person of Miss Lorna Tolentino. Hindi rin biro yun. Ako, si Lorna, isa ilalabang ko talaga yan. Ang galing na artista niyan. And then, saka meron siyang pinakilala. Meron na siyang pinanggalingan na horror film na talaga oo. Yung patayin sa sindak si Barbara ba yun? Okay. Patayin sa sindak, di ba si Don Zulueta yun? Oo, kasama si Lorna. Kasama rin siya doon. Si Chanda Romero, ibang umarte, underacting ginagamit niya. Ang galing niya. Subdued acting. Oo. Tsaka Janice de Belen. No, I love her. Alam mo, I was always a fan of Janice de Belen during her Flor de Luna days. Nabutan mo ba yun? Hindi, no? Hindi na po. Bata pa kayo noon. Doon siya taga-sumikat. At tsaka Annalisa with Judy Vega. At tapat yan, Flor de Luna. Flor de Luna ako Fan ako ng Flor de Luna because of Bistek. Si Rene Boy, si Herbert Bautista, Rene Boy ang kanyang character doon, ang kanyang kapatid siya ni Janice. Love na love ko si Rene Boy. At dami ng mga pinagdaanan pains and you know, mga bagay na ni Janice na alam naman natin. Na-apply niya sa kanyang mga acting, no? Na hindi sinasadya, no? Siguro talagang nahinog sa mga experiences. Ito panonoorin ko sigurado. Kasi na-miss ko talaga si Miss Judy Ann Santos. Panoorin ko rin yan. Panoorin ko rin yan. If only for that, no? Because Judy, I love her. At saka si Chanda. At saka naiisa si Judy Ann Santos na naging sumikat ng sobra. Pero she remained faithful and grounded. And humble. Yes, tama pa. Ano yung Espantaho, direct? Espantaho is scarecrow. Akala ko ikaw. Scarecrow. Ano sabi mo kanina, yung tinitinda sa umaga, taho. Ba yun? Alam mo, Pangkoy, last mo na talaga to. Pangako. Teachers ko, sabi nga si Pangkoy na to. May pagka-thriller, horror thriller. Pero bukang horror. Bukang horror siya. Sumunod na yung Hold Me Close. Sino siya? Si Pangkoy din yata. Hindi ko siya narinig. Parang alam ko, parang ito yung kila Carlo Aquino. At saka si Barreto. Julia Barreto. Mukhang nahinaan ako sa casting. Pero malay mo, baka maganda ang pelikula. Promising yung kwento niya. Parang sa ibang bansa siya. Na parang every time na may hahawakan ng kamay itong si Julia Barreto, nalalaman niya kung ano ibibigay o idudulot ng tao sa buhay niya ngayon. Tapos parang pinigilan niya dahil may nararamdaman siya at may nakita siyang gagawin si Carlo. Parang may sixth sense siya. Parang ganon. Pero ano siya? Anong category niya? It's a romance. Romance. Oo. Pero parang, sabagay, parang ang writer nito ng 100 tula at saka yung 100 na tula kay ganito. Parang isa lang yung writer niya. Malalim, no? Malalim ang pelikula. Magaling ma-market si Carlo Aquino. Julia Barreto. Kasi ano lang, no? I hope may market siya. Ayoko magpaka-pretensyosa. Meron. Meron siya market. Yung kalendalawan ni Joshua Garcia and siya ng pelikula, yun yung isa sa mga pinaka-tumabo at kumita ngayong taon. Pero with Julia and Carlo, let's see. Let's see. Tsaka this is Metro Manila Film Fest. Kung minsan kasi na ang maganda kay, alimbawa, na puno na tong inahanap mo. Yung isa hindi wala ka dyan. Tama ka naman. Tapos itong huli natin na yung Future You. My Future You. Seth Fedelin and Francine
Diaz. Oo, yun ang sabi nila na ito rin pelikula na kapag magka-love team, hindi kailangan naghalikan, hindi kailangan na may mga bed scenes para matanggap sa para magkaroon ng chemistry. Makakaramdam ka raw ng kilig sa kanilang Bagay naman kasi talaga sila eh. Pero mag-jowa talaga, no? Oo, mukhang Mag-jowa talaga. Pero alam mo, in fairness, no, wala sa mga kissing scenes, pero damang-dama raw yung kilig factor dito. At saka parang magkaiba yung kanilang taon. Parang 2007 yung isa or 9. Yung isa 2024. Parang, parang time tunnel. Parang time travel something. Time travel. Kaya, galing. sa lahat ng ito na Iba-iba, no? Oo. Kumbaga sa fiesta na iba-ibang putahe na masasarap at kakainin mo lahat. At saka sayang kung hindi mo panood lahat, no? Lahat iba-ibang kwan, iba-ibang genre. At saka alam mo, siguro I don't know kung kailan ang awards night. Normally on the 27th yan or 29th. No? Pagkatapos ng awards night, kung sino man nalo ng maraming awards. Lalo lumalaki ang Bakit hindi sumama ang cut din yung pelikula nila? Bakit? Kasi alam nilang iniba talaga nila. Sinadya nila. Kanila yun. And they've shown it a month before, a month and a half before the film sila sa kanila lang yung sinehan. Iba yun. Planado yan. That was a very... So well. Anyway, OOT dyan sigaw. Ano panoorin nyo? I-share mo. O kaya baka may napanood ka na pwede mo i-share. Isabihin mo na sa amin kung para mapanood na natin kaagad-agad. Ayan, excited ako actually for the film festival this year, no? But I don't have passes yet. We will get passes, I'm sure. We'll get some, please. Discount ka na eh. Discount. Oo naman, Chuck, yung kasi senior ako. Pero, iba pa rin yung maramdaman ko. True. Mahalaga din ako. Yes. Anyway, let's move on to our next topic, of course. Okay, next topic tayo. Exciting, nakakakilig. Speaking of Judy Ann Santos na talaga naman na-miss natin na for a while na talagang nanahimik muna siya dahil nag-focus siya sa kanyang restaurant. Oo, may business kasi siya. Ito yung Angry Dobo, di ba? Nagkaroon nga sila ng Chef's Night recently lang at doon una nakita nila nandoon sila. Ang dami mga revelations. Ang dami mga stars dumating, di ba? Si Catherine Bernardo, di ba? Na hindi kasama si si Alden. Alden Richards, solo lang siya. Tapos dumating din si Dominic Roque at saka si Sue Ramirez. Pag-usapan natin yung dalawang yan. Usapan natin yung dalawang yan. Una-una na, nakita mo na sila na parang nag-dare na i-kiss siya in public sa isang Siargao. Na talaga nag-viral yun. Tapos sabi ng mga kaibigan natin na mukhang dare lang daw yun. Mukhang it started there. Oo, kasi from there, lumipad siya pumunta Maynila para manood ng pelikula ni Kat Den. Tapos the day after, si Dominic went back to Siargao dahil nandoon si Sue. Tapos ito si Sue na interview ng ilang reporters at sinabi we're seeing each other. Yeah, we're seeing each other. Ngayon naman, sinasabi naman Dominic that yes, they are dating. Alam mo, itong napapansin ko lang, parang may schedule sila kung kailan nila, yung mindset na tao, inaano nila. Magaling pinaplano na, effective in a way, no? Pero not much, if you were to ask me. Ako na, para the fact na pinag-uusapan siya ngayon sa social media, effective. Para bang every week, kailangan ito lang ang ipapalabas natin. Sunod na week, sabihin natin we're dating. Sunod na week, we're on. Baka hindi na nga sabihin we're on Baka sunod na week, sabihin na we're off. Huwag naman. Diba normally ganun sila? I hate it. I love that. Diba, naloko lang. Parang schedule nila, nakaschedule yung kanilang mga pronouncements of kung ano estado ng kanilang friendship. Diba? Pero if you were to ask me now, noon pa yan, damako sila na talaga. They look good together. And they're both single anyway. Ang gwapo ni Dominic, my God. At yung ganda ni Sue. Kasama ng kanyang gandang ugali. Hindi mo ba mamahalin yung ganun? Kaya nga alam mo, pero ako naman, syempre, I'm happy seeing people happy. Diba? Kasi gusto ko nga, dapat magkatuluyan sila. At sana magtagal. Sana may forever. Sana may ganun. Ikaw, Tijan, baka ano bang gusto mo? Gusto nyo ba si Sue at saka si Dom together? Nago, you can comment your thing anytime na. At sikat na si Dom, di ba, after ng breakup nila ni Bea Alonso, napakinabangan niya talaga yung estadong yun. Pero sana na yun, magkaroon siya ng project mo. Dapat matranslate into sales. To money, mamonetized.
kailangan makakuha sa mga projects. May mga projects yata na dati na gusto ikuha sa kanya, pero medyo natatakot yung mga producers na baka ma-apektuhan yung kanilang income. Excuse me. Baka hindi masyadong kagatin kasi nga si Dominic daw parang bang naging nega for a while. I don't think so naman. May mga tao pa rin naman kasi yung pangalan niya rings a bell. Pero syempre, ang titignan ng mga tao kung anong klaseng project ito, kung bagay sa kanya, kung maganda yung pelikula. Kasi yung word of mouth ay mas malakas makahakot. Kahit itanong mo pa kay Michael Pangkoy. Oo naman. Diba? Word of mouth. Pero pwede Si Michael Pangkoy na, word of mouth na, di pa nakakita, pero binabash na. Kalahati lang. Kalahati ng kanyang braso. Pero nakita din si Elijah at saka si Miles. Oo nga, nagbalikan daw sila. Nakita sila kasi naghalikan. Doon sa kasal. Sa kasal ni Jose Manalo and Margin. Margin sa Boracay. Tapos ngayon, eto na naman si Agri Double Chef something, Night. Or Chef Night. Nakita at magkasama. So talaga nagkabalikan. They're a pair. Oh, ang cute naman. Pero para ba nag-gain ng weight si Miles? Hindi na, pumayat na nga siya. Pumayat pa siya. Kasi hindi siya masyadong subaybayan. Pero maganda yung batang nagkasakit yan. kasi si Miles. Nagaganda sa batang yan. Saka may magandang puso niya Miles Ocampo. Maraming nagkwento sa akin ng mga kaibigan natin, na kaibigan siya, na talagang mabait daw. Mabait talaga yan. Yung Elijah naman is very promising. Parang tahimik lang siya. Family man, family-oriented, mahusay umarte. Siya ba yung namatayan ng kapatid? Yes. My heart goes to him. And for them to be able to be together, alam mo may pinagdadaanan silang pareho. May nagkasakit si Miles, nawala na minamahal si Elijah. They met along the way and they're together now. Oy, naku, mabuti naman. Congratulations kung nagbalikan kayo. Ako, I'm happy pag masaya mga tao. Si Pangkoy lang talagang nalulungkot pag Parang direct yung halikan as in lips. Oo, nag-smack. Hindi man sorry. In public nakikita sila gano'n. Totoo ba? Huwag kang parang dyan. No? Si ito naman, congratulate natin, Nay. Nanalo siya ng 4th runner-up. Si Marcus Stroom. Yes, nanalo siya sa Mr. Universe. Sa Mr. Universe contest 2024 saan ginawa ito? Sa Fonda Theater sa Hollywood, California. Yes, ang nanalo dito si Mr. Ireland from Netherlands. So si Patrick Callahan. Wow. Okay. Tapos his royal court includes first runner-up Cormac Murphy of USA, second runner-up Yusof Hendratno of Indonesia, third runner-up ay si Xavier Rodriguez of the Dominican Republic, at ang fourth runner-up, pambato natin. Yes, si Marcus Stroom of the Philippines. Congratulations. Diba sa kanyang speech ka, sabi niya, Marcus Stroom from the Philippines, the land of the rising sun. Japan. Pero diba, nakakatuwa naman. Alam mo naman si Marcus, very sexy, diba? Hindi mo siya kilala, ipapakilala kita. Si Pangkoy hindi rin kilala si Marcus Stroom. Baka gusto ko pag nakita mo siya. Oo nga, Pangkoy. Ayun, congratulations, at least nakapagbigay siya sa atin ng isang karangalan. Kasi dati kasi, ang mga Mr. Universe, naalala ko dati yung kalang pageant na yan, ay palaki ng muscles. Yung mga Mr. Universe, yung mga contest na before, yung talagang mga bodybuilders yan. Pero ngayon, is already a pageant, a natural pageant. Pero nagtataka lang ako, hindi maalis-alis yung intriga nilang dalawa ni Marvin Agustin. Oo. Kasi di ba parang may pictures na kumalat na parang sleeping together. Pero sometimes mga good friends really do that mga best of friends Talagang pinapalabas na ng mga bashers na parang gay. I don't know kung sinong gay, si Marvin ba o si Marky or both of them. Yun ang gustong i-insinuate ng audience na kalang mga bashers. Pero sa akin naman, who cares? Di ba? Who cares? For as long as they're happy. For as long as you're not a bad person and you're not hurting other people. Yeah, you're not hurting other people. There's no problem. Being gay is being happy. Yes. Diba? That's why I'm gay. Yeah, and I'm happy being gay. Nothing wrong being gender preference ngayon, wala namang importante maganda ang puso mo. Tsaka inaano ba kayo nila Marvin at tsaka nila Marky? Oo. Itong si Pangkoy lang naman talaga nag-iintriga sa kanila. Pangkoy, tigilan mo na kasi. Dahil dyan, Pangkoy, ang Mamu Bebu, ito gamitin nyo. Kaysa mag-intriga kayo, bumili na kayo ng Mamu Bebu. Yes, top to toe body wash. Hand body wash.
Body wash active for kids. And marami pang iba sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. No? Bumili na kayo. Kasi Christmas bakit gift. nagkakaubusan. Pwede pang Christmas gift, Pang New nagkakaubusan Year na. na. Kasi Christmas today. Di ba Christmas today, pang New Year na. Uy, sa ating mga OT dyan, naku, inuulit namin, binabati namin kayo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. So, Christmas na, I just want to say thank you sa Capiz, no? Kaya nandun tayo sa Capiz for how many days. And the whole Capiz tried to do a Capiz, a village, a Christmas village sa buong Capiz. Talaga? Sa lahat ng mga tao na. Ang ganda, ano itong mga contest ng mga parol? Parol, tapos Christmas village sa plaza nila, gumagawa sila. So, yung mga, di ba, pag probinsya, hindi masyado marami mga gimmickan and all. Nagkaroon bigla ng kasiyahan ang lahat ng mga tao, lalo yung mga bata, pumupunta sila ng mga plaza dahil nagawa nila na gawing Christmas village yung plaza ng bawat town na. Uy, ang ganda. Alam mo, ang ganda. That spirit, no? That Christmas spirit is everywhere. Magaling talagang governor ng Capiz. Nasa public officials nila yan. At of course, ang kanilang head sa tourism department na si Sir Al Tesoro, maraming salamat sa pag-i-invite nyo sa akin at sa lahat ng mga staff ng tourism office ng Capiz. Thank you so much. And I hope this inspires, no, all the other politicians in all parts of this country na ganun din. Na I'm sure may mga activities din naman sila. I'm sure about that. No? Pero nakakaiba ito. Alam mo, festivals. Bawat barangay, yung ibang mga towns, bawat barangay meron silang ginawang mini Christmas village. At lahat yan pinasyalan namin. I'm sure ang mga prices are lucrative. It's not even so big, but pero sinuportahan sila ng kanilang gobernador, binigyan ng pera. Pero ang maganda na ang mga estudyante, ang mga kapitan, ang mga SK, nagtulong-tulong. Dahil hindi para sa kung ano man to, para sa Pasko. ng Pilipinas. I wish I were a kid again. Diyos ko, ang sarap maging bata. Para akong bata na eh. Ako talaga, merong isa sa panitan halimbawa, parang may snow. Para sabi ko, parang bumalik bata ako. Yeah, it brings out every kid in us eh. Yun ang maganda eh. At kakaiba talaga na pag nararamdaman mo yung Pasko, yung spirit ng Pasko, kasama ng mga bagay na nakikita mo sa paligid mo, lalo kang nai-inspire at lalo kang nagiging masaya. Alam mo, I had two different lives when I was a kid, no? During Christmases. Nung bata ako, doon ako sa Pandanding, Iloilo, sa mother's side ko, which is very poor. As in, poor yung sasabi niyo. But yung poor kami, pero exposed kami sa mga steaks, sa mga ano. Kasi bakit? Ang nanay ko kasi, pag may pera yan, pakakain sa lahat ng tapos bukas wala na kaming bigas. Alam mo yung ganon? So yung one day millionaire yan nanay ko. Pero mahirap kami. Kumbaga, pag nagpasko, pag meron kaming keso, swerte na. Ano yung ganon? May spaghetti. Pero hindi kami naghanap. Kasi bakit? Yun ang buhay eh. Yun ang buhay namin, kinagisnan na namin yun eh. But when I transferred to my dad's side, dad's family, kasi syempre alam niyo, anak ako sa labas, di ba? Sa dad's side, when I was in high school, doon ko naramdaman naman ang Pasko naman ng kabilang buhay. Yung kabilang buhay, yung medyo may konti sagana. Alam mo, bago mag-Christmas yan, hindi pa uso masyadong mga RTWs na mga kwan. May meron na, pero uso sa amin dati, yung stepmom ko, bibili ng mga tela, bawat isa sa amin, ipapatay sa tailoring, tapos bago magpasko, bago magsimbang gabi, may mga bagong damit kami. Bagong suot. Oo, yung ganun. Kaya, alam mo, klaro pa sa vivid yan sa aking isip at saka puso, ano? Kaya every time magpasko at my age now, kumbaga naalala ko clearly how was it before. Kaya sabi ko, how I wish I were a child again. Naalala mo, nakakamiss. Hindi natin maaalis ang katotohanan ang Pasko sa Pilipinas ay kakaiba. At para sa mga bata. Para sa mga bata, para sa pamilya. At ito'y panahon na makalimutan mo na pansumandali yung galit sa kung kanino man, ang pagpapatawad at babalikan mo ang pamilya mo. At saka hindi mo kailangan magdamot sa mga oras na ganito. Ako, nakagisnan if you can give something, you'll do it. Bigay ka sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak na medyo hikaw sang konti, mga 500 dyan, may 1,000 ka dyan, kung may sobra ka dyan, ibigay mo kasi it happens once a year. At saka iba kasi yung feeling ng Christmas eh. At saka pag mabigay ka, alam mo, hindi mo akalain, may mga bumabalik sa'yo. Alam mo na, alam mo na, pangkoy. Kaya magbibigay ako pangkoy, pero alam mo na, joke lang. Eto si Pangkoy meron
panawagan. Oh, Merry Christmas, mamasko po. Totoo yan. Kung ano sinusulat mo, Ako gusto ko lang pasalamatan. Itong huli, itong mga nakarang araw. Ano ba si Nanay Christopher Min? Oh, nanay. Oh, nanay. I just ko naiyak ako when you texted me na alam ko na grabe pinagdaanan for the year. Ang dami And yet, no. Sabi niya, Nak, sa dami kong pinagdaanan tong taong ito, pero ipasisiglayin natin, itutuloy na, itatawid natin yung Pasko. Something like that, no? Sabi niya, anak, ano yung GCash details mo? Alam mo, hindi ko sana, nahihiya ako, na sabi ko, pero syempre, Nanay Christy ko yan. So, I sent her my GCash, at saka she sent me something. Kumbaga, it's not the amount, no? But it's quite big na, ha? I love it. Pero, you know, yung naalala ka, sabi niya, na nagpapasalamat siya for the message. Kaya na yun talagang mamahalin mo si Nanay Christy eh. Sa dami ng mga kontrobersyang pinagdaanan niya, she remained faithful. And she remembers. It's always in her heart. Hindi siya nakakalimot. At hindi siya madamot. At yun yung pagmamahalin mo, yung taong hindi nakakalimot. Totoo yan. Alam mo kayo sa mga nagbabati pala sa atin, mga babati sila Lala Soto, MTRCB Chairperson, thank you so much. Si Kuya Boy Abunda, of course. No? How can I forget na may Kuya Boy? At of course, si Vice Governor na Isabela, si Boji D, Mano Chavit Singson, Art Atayde, Silvia Sanchez, Bong Revilla, all of you, Tita Mary Tuazon at Mama Daisy Romualdez. Alam mo, yung pagbatian na natin na ito ay, kumbaga, it's more than anything. It's not about whatever gift, material na mga material na matatanggap natin. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Of course, si Direct Chops Manansala. Ako na yung pagpapasalamatan ko lang lahat ng mga superintendents na patuloy na nagmamahal sa akin. Kay Ma'am Fatima Buado, kay Ma'am Sheila Primesias, kay Ma'am Weng Kiambao, kay Sir Ding Sapanta, at madami pang iba na patuloy nagmamahal sa amin sa Hiraya Theater Production na yun naman talaga ang buhay ko na bago ako nagpunta dito sa OOTD, sa mundo ng entablado teatro ako, na patuloy kong sasabihin na ang kapag Pasko ay patuloy kong maaalala at babalikan yung mga taong nagmamahal at patuloy na magmamahal sa atin. Yes. Daddy Doc, Percival De Leon, Mama Presi Uy, thank you so much. And of course, Bon Voyage sa kaibigan natin, ang singer na kaibigan natin, si Miss Malu Barry, because tomorrow, she's flying for Los Angeles, California. This is the first time that she's traveling to America. Nakuha niya last Monday ang kanyang visa. Alis kagad. Doon siya magstay sa mga barkada sila Rochelle. Tapos sa December 28, pupunta sa San Diego, California, just 2 hours away, para lang manood ng show ni Patricia Javier na nandun na. At excited si Malu because she's staying there for 2 weeks or more sa Amerika. Pupunta sila ng New York kasi doon sila yata mag-observe nila yung countdown sa Madison Square. That's exciting. Yes! Congratulations. Bon voyage, Malu, ha? You take care. Enjoy your biyahe. At basta, just pray na mag-enjoy ka. Na ang Paskong ito ay Pasko para balikan ng pamilya. Sa lahat ng pamilya ko, sa ate Ninya ko, kay Ryan, kay Rosel, kay Leanne, and kay Ode, sa aking dad, sa lahat ng mga pamangkin ko at mga bayaw ko, sa lahat ng mga taga-Hiraya Theater Production, sa mga kasama ko sa OOTD, Pangkoy, Michael Pangkoy, sumisikat ka na, sa aming production manager na si Leanne McLaren, of course, sa aking nanay. We did not talk about it, but you know, I just felt to say this na pangalawang Pasko na natin na magkasama tayo, no? At araw-araw sinasabi ko, araw-araw and every time that I know you, mas lalong tumitibay ang pagmamahal at lumalaki at tumataas lalo ang respetong meron ako sa'yo dahil hindi ka madamot. Nakita ko kung paano ka magbigay, kung paano ka sumuporta at kung paano ka tunay na magmahal sa mga tao tunay na nagmamahal sa'yo. You deserve all the love of the world, anak, kasi napakabuti mong tao. Of course, no, bago tayo magsara, gusto kong pasalamatan ang pagmamahal at inspirasyon ay dinudulot sa akin ng anak ko, si Carlo Brian Sukal dito. Of course, ang apo ko, si Baby Lenlen, ang prinsesa namin, tsaka si Tata, no, ang aking daughter-in-law, at tsaka si Marisa, ang aking girl Friday. Napakabait niyan. Boy De Leon, everyone, to all my siblings, mga pamangking ko, mga apo ko, mga pinsang ko, mga kamag-anak ko, at lahat mga nakatrabaho ko. I love you so much. OT Jans,
let's love one another. Sobrang mahal namin kayo. Inspirasyon naman kayo sa patuloy na pagmamahal na binibigay nyo sa amin. Sinasabi na ano ko na si Kiara. Si Kiara. Yes. Hi anak, mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ang sipag-sipag ni Daddy dahil meron ako magandang future na gustong maranasan mo. And of course, sa akin tita Lola Boy, si Tita Loret na may nagmamahal sa amin, nag-extend din ng pagmamahal. At lahat ng mga Sawal and Manansala family, lahat ay ng Kapampangan. Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, naku, bye! We love you so much, you know. Thank you very much for all the love at Merry Christmas to one and all. Pangkoy, ulit! Yan. Oh, namamas ko si Pangkoy! Merry Christmas! Oh. Direct, baka naman. Pag nakuha namin, agad-agad. Tinakpan niyo tayo sa camera sa Yes, thank you so much. Thank you for supporting our show. Ito po ang OOTD. Oras ng Opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na, ang saya lang, ang cool lang na ating Christmas special ngayon ay wala tayong BI dahil hindi na kailangan muna. Huwag na tayong mag-intriga muna, Pasko muna. Sa New Year na lang. Sa New Year na lang. Nanay Jobert Sokal dito. Thank you so much, mahal kong anak. Direct Chops Manansala. Basta, ay nako, enjoy nyo lang ha. Enjoy nyo lang. Love one another. Magpatawaran and everything. I love you. Thank you, Papa Jesus. Thank you, God. Okay? Bye. Bye. Si Leanne din nagbababay, Silang maghatid sa atin ng balita.